Dalawa, tayo ito kayo. Tayo po tayo. At ito ipapadalangin sila. Okay, let's pray. Panginoon, narito po ang mga bagong binyagan. Pastor, pray po natin sila. Ibigin mo ang Panginoon at ang Biblia at ang pananalangin at pag-inisikulo ka ng Panginoon at pag-ikot sa Iglesia ng ikaw sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Hindi tayo sunod lang. Nawain ang magbukas sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Bilang Diyos na ibang Diyos, ay pinapagpusos ka sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito po si Norman. Alam ko po na marami siyang kaibigan na hindi mananampalataya. Bigyan niyo po siya ng mga tunay na kaibigan sa Iglesia ng ito na sa nalay lumago ang kanyang Thousand Island. Espiritu ni Panginoon, nilalapit siya sa inyo bilang tumatanggap sa kapag-igtas kayo. Ako bilang ministro ng Evangelyo, pinapagpapos ko siya sa ngalan ng mga anak sa Espiritu Santo. Amen. Ngayong kabataan, ay gusto mong pasakot sa ating Panginoon at tagapagligtas. Naway mapanagumpayan mo ang tukso sa iyong kapaligiran, bigyan nawa ng Panginoon ng biyaya, taas na pa. At ako bilang ministro na ito, binibigyan mo ang mga sa ngalan ng mga anak sa Espiritu Santo. Amen. Let's pray, Sister Gabriel. Sa mga oras na ito, ililibing ang iyong gabi ang pagkakahapon ay bagong nilalangkas sa paligid ng ating Panginoon. Patunayan mo ang itinanggap sa pamamagitan ng pang-araw-araw ng buhay. Sa kabilang ministro ng Seventh-day Adventist
Pinabasa lang po. Those with complete attendance. Angelita Platino Dumong Sianto. Okay. So, pagkabasa po after ng Dito. Ako na, audience na. Sige, dito po, babaka yung driver po dyan. Sama ko. yan, isang Pero nabayaran na ng Panginoon ako. Nakautang namin na ito, ang Panginoon. Sabi ko, Lord, sira na yung laptop ko. Wait na, may tanong muna. So, we pray. Lord, so, tayo po ngayon lumako sa ating pag-uusapan. Let's bow our heads. Panginoon namin Diyos, marinig po naman namin ang tinig nyo sa gitna ng ingay. Panginoon naman Panginoon, magkaroon ng unawa sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hindi po ito may nagusisino na meron segmento, tapos po ay meron po discussion tungkol po sa audio. Ngayon kasi, ay ang mga sagot sa mga tanong at agang-agang. Hindi po agad ang tao nananampalataya. Lagi itong merong pagdududa. Lagi ang tao ay pinanganak na Maduda. Tudera. Kung meron pa mas maganda o mas maninang. Kaya saka na lang po ako magpapabinyag kapag naayos ko na ang aking buhay. Kalimutan kayo to? Pastor, tsaka na lang ako sisimba. Ayusin ko muna yung aking buhay. Pastor, tsaka na lang po ako magpapakabait. Kapag po ako'y mabait na. Ano ba gano'n? Nasabi ko sa Roma 6:4 na sa pamamagitan ng bautismo, kung paano si Kristo ay nabuhay na mabuhay sa mga patay, ay hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Hindi tayo makakalakad sa panibagong buhay maliban na tayo po ay bautismuhan ng ating Panginoon. Alam niyo kata na gusto ko bumalik pero hindi ko mabalik. Nasa Diyos na awa, because there is something wrong with our first birth. Yung mga nilalagay sa birth certificate, may mali doon. Ang mga sinulat doon, makasalanan. Pero yung pinirmahan nyo, na baptismal questionnaire, tinatama ang inyong spiritual life. Kaya sa mga hindi pa nag-pick up, kung gusto nyo na wala hanggang buhay, magsulat na kayo para sa bautismo. Hindi kayo kaya magligtas ng birth certificate nyo, mamamatay kayo
at ako din. Pero pag nag-fill up kayo sa bautismo, meron kayong buhay na walang hanggan. Dalawang tanong, bakit po ganon? May kilala po ang mga tao na naging successful at nabago ang buhay kahit hindi sila nagpabautismo. Okay? Merong successful na drug lord. Mark 8:36. Sabi ni Kristo, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na mapagtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Maaaring maging successful ka, napakalaki ng bahay mo, napakaganda ng sasakyan mo, graduate lahat ng anak mo sa mataas na antas ng pag-aaral. Pero wala kang Kristo. Pwede yun. At lumamatay ka at mapupulo ka iyong bangkay at nakuha wala kang buhay. Hindi ibig sabihin sumabong daw ka, may buhay na wala kang nagdana. Hindi ibig sabihin puno ang pera mo sa bangko, hindi ibig sabihin bigas ka na. Hindi ibig sabihin sikat na, bigas ka na. Hindi ibig sabihin successful ka, bigas ka na. Walang kaligtasan sa pera, kasikatan, katagalan, edukasyon, o ano sa tapos mo sa iyong buhay. No! Sabi ng Bible, mapapahamak lamang ang ito na nilupa. Basta dito. Kung mo yung tubig, pag nagtakad kayo ng mabilis, panatapon hindi. Ganun ang buhay ng tao. Kapag pinulong mo ng mga bagay ng sanlibutan, mas mabagal ka, dapat maglakad. Mas mahirap makarating. Nasabi ko ang Gawa 4:12, at sa kanino ng iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao ng sukat natin kaligtas. Walang ibang makapagligtas sa atin maliban kay Kristo, kay Jesus Christ. Okay? Lucas 12:15 ang sabi, magagmasid kayo at kayo'y makaingat sa lahat ng mga kasakiman sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasalanan ng mga bagay na pinanakili. Okay? Pero hindi sinasabi na pag elektrisidad, hindi ka na maligtas. Kapag kayo mayaman, hindi ka na maligtas. May maliligtas na mayaman at nahirap. Ang dahilan lamang ng kanilang kaligtasan, walang iba kundi sa pangalan ni Kristo. Kaya maaari kang mamatay at nawala ng nagdipa at nahirap o kaya ay mayaman. Wala sa angkas na estable ng buhay. Tayo pito kayo? Tayo po tayo. At ito yung papadalangin sila. Okay, let's pray. Panginoon, narito po ang mga bagong pinyagan.